Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay Adele, isang babaeng ngayon ay namumuhay bilang isang solong ina. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, namuhay siya ng mahirap at tahimik kasama ang kanyang anak na si Henry. Nabubuhay sila gamit ang natitirang ipon ni Adele, habang ang kanyang dating asawa ay naka-move on na, komportableng namumuhay kasama ang bagong pamilya nito at halos hindi na iniisip si Henry. Ayaw na ayaw ni Henry na nakikita ang kanyang ina na nakakulong sa kalungkutan at kalumbayan. Sa sarili niyang inosenteng paraan, sinusubukan niyang pasayahin ito. Inaalok niya itong gawin ang anumang gusto nito, maging ito man ay pagtatali ng buhok, panunood ng pelikula ng magkasama, at kabilang ang pag-aaya sa kanya na sumayaw. Umaasa si Henry na sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito, mararamdaman ng kanyang ina ang kaligayahang naranasan niya noon bago pa nawasak ang lahat. Ngunit kahit gaano pa niya sikapin, patuloy pa rin na binabagabag si Adele ng mga emosyonal na peklat na iniwan ng kanyang nabigong pamilya. Isang araw, nagtungo sina Adele at Henry sa isang supermarket upang bumili ng mga damit at pang-araw-araw na pangangailangan. Habang abala si Adele sa pagbabasa ng mga libro, humingi ng pahintulot si Henry na tingnan ang mga pinakabagong comics. Pumayag ang babae, basta't manatili siya sa malapit at huwag masyadong lumayo. Habang binubuklat ni Henry ang mga comics, biglang lumapit sa kanya ang isang kakaibang lalaki. May saksak sa tiyan ng lalaki at humingi siya ng tulong kay Henry para gamutin ang kanyang sugat. Tinanong din niya kung sino ang kasama ni Henry sa tindahan at tapat na sumagot si Henry na naroon siya kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay dinala ni Henry ang sugatang lalaki sa kanyang ina. Nagpakilala ang lalaki bilang si Frank at ipinaliwanag na siya ay nasugatan at nangangailangan ng tulong. Nang makita ang kanyang anak na nakatayo sa tabi ng isang estranghero, agad na nataranta si Adele at tumangging tulungan ito. Gayunpaman, bahagyang nagpumilit si Frank at iginiit na tulungan siya nito. Lalong natakot at nag-alala si Adele sa maaaring mangyari sa kanyang anak. Nag-aatubili siyang nagmamadaling binayaran ng kanyang mga pinamili at isinama si Frank pauwi. Habang pauwi, walang kahit isang salitang sinabi si Adele. Sina Adele at Henry ay halatang kinakabahan, hindi mapakali sa presensya ni Frank. Pagdating nila sa bahay, biglang lumabas sa telebisyon ng isang balita na nagpapakita ng mukha ni Frank. Sa sandaling iyon, napilitan siyang ibunyag ang katotohanan. Isa siyang takas na bilanggo na tumakas mula sa isang ospital ng bilangguan. Gayunpaman, ang pakikinig sa kwento ni Frank ay lalo lamang nagpatakot kina Adele at Henry. Natigilan sila, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ipinaliwanag ni Frank na kailangan lang niya ng matutuluyan sa loob ng isang gabi. May pinsala rin ang kanyang binti matapos itong matapilok habang tumatalon mula sa ikalawang palapag habang tumatakas. Nangako siyang hindi niya sila sasaktan, basta't sumang-ayon silang ilihim ang kanyang presensya. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, at ubiling pinayagan ni Adele si Frank na magpalipas ng gabi, umaasang wala talaga siyang balak na masama. Inamin ni Frank na hindi siya makakapagbigay ng anumang garantiya, ngunit iginiit niya na hindi pa siya nakakasakit ng mga inosenteng tao sa kanyang buhay. Para magmukhang kidnapang ang sitwasyon, humingi ng permiso si Frank na atali si Adele sa isang upuan. Sa ganitong paraan, kung sakaling dumating ang mga pulis, hindi masisisi si Adele sa pagtulong sa kanya. Nang matapos iyon, kumuha si Frank ng karne mula sa refrigerator, hinugasan ito, at nagsimulang magluto ng pagkain para kina Adele at Henry. Habang pinapanood nila siyang magluto, parehong nagulat sina Adele at Henry sa kanyang husay. Nang maluto na ang pagkain, sabay-sabay silang kumain. Ang magiliw na pag-uugali ni Frank ay unti-unting nagpaisip sa kanila na hindi niya kapantay ang nakakatakot na imaheng ipinapakita sa telebisyon. Nang gabing iyon, nang maging tahimik na ang lahat sa labas, kinalas ni Frank ang mga tali ni Adele. Hindi niya kayang hayaan itong nakatali lang doon. Sinabihan niya sina Adele at Henry na magpahinga. Nagtungo sina Adele at Henry sa kani-kanilang mga kwarto, habang pinili ni Frank na matulog sa sopa. Kinabukasan, nagising si Henry at nalaman niyang nakapaghanda na ng almusal si Frank. Habang kumakain, patuloy na nakatitig si Henry sa dyaryo, na puno ng mga balita tungkol sa paghahanap kay Frank. Napansin ni Frank ang kanyang pagkabalisa at binaliwala ito, sinabing madalas na pinalalaki ng media ang mga kwento, hinahaluan ng katotohanan ng napakaraming kasinungalingan. Di nagtagal, sumama sa kanila si Adele, bagong ligo at handa ng kumain. Tinanong siya ni Frank tungkol sa mga biyahe ng tren papuntang Canada, ngunit inamin ni Adele na wala siyang ideya. Pagkatapos ng almusal, nagsimulang tumulong si Frank sa mga gawain sa bahay.
Inayos niya ang mga dingding, inayos ang kotse ni Adele, at tinuruan pa nga si Henry kung paano maglaro ng baseball ng maayos. Sa pagtatapos ng araw, napagtanto ni na Adele at Henry na maaaring hindi na si Frank ang mapanganib na taong kinatatakutan nila noon. Bilang isang maliit na pasasalamat, inalok ni Adele na tahiin ang punit na pantalon ni Frank. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang napansin ni Frank ang isang peklat sa binti ni Adele. Ipinaliwanag niya na ito ay nagmula sa isang pagkatumba habang nagsasanay ng sayaw at tahimik na ipinapakita ng pag-uusap kung gaano pa rin niya dala ang kanyang mga nakaraang sakit. Maya-maya, biglang may malakas na katok na umalingaw-ngaw sa pinto. Agad na kumilos si Frank, hinawakan si Adele at inutusan si Henry na magsinungaling sa pamamagitan ng pagsasabi na wala ang kanyang ina sa bahay. Ang bisita pala'y isang kapitbahay, nakatayo roon na may dalang isang balde na puno ng sariwang mga peach. Tinanong niya kung nasaan ang ina ni Henry, at sinabi ni Henry na namalengke ito. Matapos marinig ito, binalaan siya ng kapitbahay na pinaniniwalaang may isang nakatakas na bilanggo na nagtatago sa kanilang lugar, at pinaalalahanan siyang maging mas maingat. Matapos ibigay ang mga peach mula sa kanyang hardin, umalis ang kapitbahay. Mabilis na isinara ni Henry ang pinto at ipinaalam sa lahat na ligtas na. Tiningnan ni Frank ang mga peach at sinabing maganda ang kalidad ng mga ito, ngunit hinog na at malamang na masisira sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Adele na gawin itong peach pie. Pumayag si Adele at inanyayahan ni Frank sina Adele at Henry na tumulong habang tinuturuan sila kung paano gumawa ng masarap na pie. Nang maluto ang pie, umupo sila at sama-samang kinain ito. Mula sa sandaling iyon, unti-unting napagtanto ni Adele na ang isang taong tulad ni Frank ay ang eksaktong uri ng lalaking matagal na niyang inaasam. Hindi nagtagal, makikita ang mga sasakyan ng pulis na nagpapatrolya sa labas, patuloy sa kanilang paghahanap kay Frank. Nang mapagtanto ang panganib, nagpasya si Frank na umalis na siya sa bahay ni Adele ng gabing iyon dahil noong una ay hiniling lamang niya na manatili ng isang araw. Gayunpaman, pinigilan siya ni Adele at iginiit na manatili pa siya ng ilang araw, lalo na't hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang sugat. Nang marinig ito, pumayag si Frank na manatili ng kaunti pa habang iniisip kung saan siya susunod na pupunta. Nang gabing iyon, tuluyang naging malapit sina Adele at Frank, habang si Henry ay nananatiling tahimik, alam ang nangyayari sa pagitan nila. Kinabukasan, gaya ng dati, naghanda si Frank ng almusal para kina Adele at Henry. Patuloy siyang tumutulong sa mga gawain sa bahay sa pamamagitan ng pagsisibak ng kahoy, pag-aayos ng hagdan, pagpapalit ng mga lumang gulong ng kotse ni Adele, at paglilinis ng mga baradong alulod sa bubong. Ang lahat ng simpleng kilos na ito ay lalong nagpadama kay Adele ng simpatsya para sa kanya at sinimulan niyang buksan ang kanyang puso. Nang hapon na iyon, hiniling ni Adele kay Henry na bumili ng mga groceries sa kanilang regular na supermarket. Punong-puno ng enerhiya, nagbisikleta si Henry doon. Pagpasok niya sa loob, mabilis niyang hinanap ang mga nakasulat sa listahan ng mga bibilhin. Habang ginagawa ito, hindi niya inaasahang nakasalubong niya ang isang babaeng kasing edad niya na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tumugon si Henry at ganito niya nakilala si Sarah. Habang pauwi, naalala pa rin ni Henry ang pag-uusap nila ni Sarah. Sa kanyang kaligayahan, hindi sinasadyang nakalimutan niyang ilak ang pinto sa harap. Dahil dito, nakapasok ng diretso ang isang kapitbahay, malamang dahil pakiramdam niya ay malapit siya kay Adele kaya ginawa niya ito. Ipinaliwanag ng kapitbahay na kailangan niyang umalis muna ng bayan at hiniling kay Adele na alagaan ang kanyang anak na may kapansanan. Dahil hindi siya makatanggi, pumayag si Adele na alagaan ang bata hanggang sa bumalik ang kanyang ina. Sang-ayon naman si Frank sa sitwasyon at agad pa niyang ipinakilala ang sarili sa bata at niyaya ang lahat na maglaro ng baseball. Sa panahong ito, ipinakita rin ni Frank kay Adele kung paano wastong iswing ang batuta. Mukhang kinakabahan si Adele dahil matagal na rin mula nang huli siyang nakaramdam ng ganito kalapit sa isang lalaki. Pagkatapos maglaro ng baseball, magkasama silang nagpahinga sa balcony. Nang lumalim ang gabi, pumasok sila sa loob at nanood ng telebisyon. Bigla na namang lumabas ang balita na ang nakatakas na bilanggo na nagngangalang Frank ay patuloy pa ring hinahanap. Hindi nagtagal, bumalik ang kapitbahay upang sunduin ang anak nito at napilitan si Frank na agad na magtago. Sinubukan ng bata na sabihin sa kanyang ina na ang lalaking tinutugis ng mga pulis ay nasa loob ng bahay. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga limitasyon, hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw. Sa halip na maintindihan, nagalit ang ina, sinampal ang kanyang anak at iniuwi ito. Kinabukasan sa paaralan, muling nagkita si Henry at Sarah.
Habang papasok sila sa kanilang mga unang taon ng pagbibinata, unti-unting lumago ang kanilang mga damdamin. Kalaunan, habang magkasama sa silid-aklatan, ikinwento ni Sarah ang tungkol sa kanyang ina na madalas siyang pinalalaya sa bahay tuwing pumupunta ang kasintahan ng kanyang ina. Matapos mapagtanto na ang ina ni Henry ay isa ring balo, napaisip si Sarah kung ganoon din ba ang ugali ni Adele. Ipinaliwanag ni Henry na iba ang kanyang ina. Dati itong tahimik at malayo sa iba, ngunit simula nang makilala niya ang isang bagong tao, tila mas masaya na siya kaysa dati. Kinabukasan, biglang dumating ang ama ni Henry at niyaya itong kumain ng hapunan kasama ang kanyang bagong pamilya sa isang restaurant. Nakaramdam ng pagkailang si Henry nang yayain siyang makipagkita sa kanyang mga kapatid sa pangalawang asawa. Pagkatapos ng hapunan, hinatid siya ng kanyang ama pauwi. Pagpasok ni Henry sa bahay, hindi niya inaasahang nakita niya ang kanyang ina na masayang sumasayaw kasama si Frank. Nang mapansin ni Adele na bumalik na si Henry, huminto siya. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Adele ang kanilang plano. Sina Adele at Frank, na ngayon ay mukhang mas maayos na matapos mag-ahit ng balbas, ay nagpaplanong lumipat sa Canada at magsimula ng bagong buhay doon. Umaasa si Adele na sasama sa kanila si Henry at magiging komportable sa paninirahan sa Canada. Nang marinig ito, natuwa rin si Henry, lalo na't matagal na niyang gustong-gusto ang ideya ng paninirahan sa Canada. Kinabukasan, sinimulan na nilang iimpake ang mga gamit na plano nilang dalhin sa Canada. Pinaalalahanan ni Frank si Henry na huwag dalhin lahat ng kanyang mga laruan, nangakong bibilhan siya nito ng bago pagdating nila doon. Habang tinutulungan ni Frank si Adele na ayusin ang mga personal nitong gamit, biglang umalis ng bahay si Henry. Gusto niyang magpaalam kay Sarah bago umalis. Nang magkita sila, gumugol sila ng oras na magkasama at, tulad ng mga mausisang batang nagbibinata at nagdadalaga, nagsimula silang makaranas ng mga damdaming karaniwang para sa mga matatanda. Pagbalik sa bahay, ibinahagi ni Adele kay Frank ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay. Ang kanyang dating asawa ay desperado na magkaanak at sa tuwing nakukunan si Adele, lalong tumitindi ang kanyang pagkadismaya. 3 beses niyang pinagdaanan ang matinding kalungkutan na ito. Sa kanyang ika-4 na pagbubuntis, sa wakas ay isinilang niya si Henry. Nakalulungkot, sa halip na suportahan siya, ang kanyang asawa ay natukso ng ibang babae at iniwan siya. Nang marinig ito, tiniyak ni Frank kay Adele na iba siya. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang responsableng tao, handang protektahan at alagaan sina Adele at Henry anuman ang mangyari. Pagkatapos ay ibinahagi ni Frank ang kanyang masakit na nakaraan. Ipinaliwanag niya kung paano siya napunta sa bilangguan. Dati siyang may asawang nagngangalang Mandy at nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit nang maging ina, unti-unting lumitaw ang tunay na ugali ni Mandy. Namuhay siya ng walang ingat, pinalibutan ng sarili ng mga masasamang impluensya at kalaunan ay pinagtaksilan si Frank. Isang araw, dahil sa labis na galit, itinulak siya ni Frank sa isang sandali ng pagtatalo. Nauntog siya sa pader at namatay. Bukod pa sa trahedyang iyon, namatay din ang sanggol ni Frank na aksidenteng naiwan sa paliguan. Ang sunod-sunod na pangyayaring iyon ang humantong sa kanyang pagkakakulong sa kasong pagpatay. Matapos ibahagi ang kanilang nakaraan, tahimik silang bumalik sa kanilang nakagawian, sama-samang nagpupunas ng sahig at naglilinis ng bahay. Kinabukasan, bago umalis ng bayan, naglaan ng oras si Henry para bumisita sa bahay ng kanyang tunay na ama upang mag-iwan ng isang liham pamamaalam. Habang pauwi, nilapitan siya ng isang pulis at inalok ng sasakyan. Kahit na nag-alangan si Henry noong una, iginiit ng pulis na ihatid siya pauwi. Pagdating nila, nagulat si Adele nang makitang bumaba si Henry mula sa sasakyan ng pulis. Nagtanong ang pulis ng ilang bagay at buti na lang at mahinahon ng hindi nagdudulot ng hinala. Nang makitang lumilipat na ang pamilya, tinulungan sila ng pulis na dalhin ang ilan sa kanilang mga gamit sa trunk ng sasakyan. Sa itaas, nanatiling nakatago si Frank, maingat na binabantayan ang bawat kilos. Nang tuluyang makaalis ang opisyal, sinugod ni na Adele at Henry si Frank at hinimok niya silang umalis agad. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng pera para sa paglalakbay. Pumunta sina Adele at Henry sa bangko para kunin ang ipon niya. Sa bangko, tinanong siya ng isang clerk kung bakit niya kinukuha ang lahat ng pera niya at ipinaliwanag ni Adele na lilipat sila ng bayan. Pagkatapos makuha ang lahat, nagmadali silang umuwi. Samantala, nagulat si Frank nang biglang sumulpot muli ang kapitbahay ni Adele. Dahil walang oras para magtago, nagpanggap si Frank na isang karpintero na nag-aayos ng mga gamit sa bahay. Tila tinanggap ng kapitbahay ang paliwanag,
ngunit nanatili pa ring hindi mapakali si Frank, nag-aalala na baka matuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan anumang oras. Hindi nagtagal, umuwi sina Adele at Henry at naghanda agad na umalis. Sa kasamaang palad, kasabay nito, dumating ang isang grupo ng mga pulis at pinalibutan ang bahay. Naging malinaw na iniulat ng kapitbahay ang presensya ni Frank. Dahil walang magawa, itinali ni Frank sina Adele at Henry para hindi isipin ng mga pulis na kusang loob nila siyang tinulungan. Pagkatapos noon, sumuko siya. Dahil sa kanyang mga ginawa, sinentensyahan si Frank ng 10 taon sa bilangguan dahil sa pagtakas sa kustodiya, kasama ang karagdagang 15 taon dahil sa pagbihag kay Adele at sa kanyang anak. Habang nasa bilangguan si Frank, sinubukan ni Adele na sumaksi sa korte, na ipinaliwanag na si Frank ay isang mabuting tao na hindi kailanman nilayon na saktan sila. Sa halip na tumulong, ang kanyang testimonya ay naging dahilan upang ilipat si Frank sa isang bilangguan na mas malayo sa kanya. Mula sa sandaling iyon, napilitan si Adele na maghintay ng maraming taon para sa kalayaan ni Frank habang pinanghahawakan ang kanyang pagmamahal para dito. Samantala, si Henry, na ngayon ay malaki na, ay piniling tumira kasama ang kanyang tunay na ama. Sa paglipas ng panahon, lalong naging malapit ang ugnayan ni na Henry at Sarah. Sa paglipas ng mga taon, si Henry ay naging isang matagumpay na negosyante. Nagtayo siya ng isang bakery na pagawaan ng pie gamit ang mga recipe na natutunan niya kay Frank. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya kailanman nalimutan si Frank. Regular siyang nagpapadala ng mga liham kay Frank na nakakulong pa rin. Palaging sumusulat si Frank, ipinagmamalaki ang kung sino na si Henry. Lalo na pagkatapos na pakasalan ni Henry si Sarah. Sa huling kabanata ng kwento, lumipas ang 25 taon at sa wakas ay nakalaya na si Frank mula sa bilangguan. Matapos ang ilang dekada ng paghihintay, nanatili ang kanilang pagmamahalan. Sa wakas, pinili nilang magsama magpakailanman na siyang nagtapos sa kwentong ito. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.